Sa punto pong ito, makakausap natin si DILG Secretary Mar Rojas. Magandang hapon po, Secretary. Hi, Maki. Magandang hapon. Sir, mayroon ng forced evacuation sa Marikina. Paano po yung coordination natin sa lokal na pamahalaan? Maayos naman. Kasama natin ngayon si Mayor Del de Guzman, yung mga kongresista, si Secretary Dicky Soliman, si Chairman Secretary Francis, pati yung police kasama natin dito. Nakasakay tayo rito sa taas ng truck ng PNP. Dala nga natin dito para may sasakyan ang mga evacuees. No? If of course evacuation naman, wala naman sasakyan. No? Kaya yung reserve force ng PNP galing dyan sa Krame ay dala na namin dito sa Marikina. Nasa mahigit 18 meters na ang taas ng tubig ng Marikina River. At kung iisipin na yung 16 meters ay forced evacuation, nasa 18 na, that's 2 extra meters. Ang 2 metro, mga 6 feet yan eh. Isang basketbollerong 6-footer yan, no? So ganun kabilis. In 2 hours ang pagtaas ng Marikina River. Kaya nandito tayo, hindi na natin pinapayagan kahit mga matitigas ng ulo ay pinapa-evacuate na natin dahil kaligtasan naman nila ito. Secretary, kanina po nasa Camp Aguinaldo po kayo sa NDRRMC. Nabanggit niyo po na nag-text sa inyo si Pangulong Aquino, nagbibigay ng instructions. Can you share it with us, Mr. Secretary? Well, ang instruction ng Pangulo ay talagang sinusubaybayan niya lahat ito at sinisiguro niya na buong puwersa ng gobyerno ay nakatutok dito, no? At nagre-report naman kami lahat, hindi naman lang ito sa Metro Manila, pati sa Region 3, Region 4, plus yung sa Cebu na nangyari. No? So, meron siyang parang command center dun sa Malacanang na kung saan niya sinusubaybayan lahat itong mga pangyayaring ito. At kami naman ay ang kanyang mga utusan para lahat ng puwersa ng gobyerno, lahat ng mobilization na kinakailangan sa resources ng gobyerno ay nagtatrabaho. Sek, kanina po may mga inuulat na po kanina na mga problema, lalo na po ng mga nasalanta na baha. May mga lugar na po sa Cavite na nahihirapan na daw sa pagkain, sa pamimili. Kumusta po? Kasi nabanggit nyo nga po yung coordination of government agencies. Ano po ang ginagawa ngayon ng mga ahensya ng gobyerno para po masagot itong problema ng mga nasalanta ng bagyo? Well, nakatutok naman. No? Alam ko na si Secretary Dicky Soliman ng DSWD, halos 40,000 ang food packs na nakahanda. No? At sa ngayon ay palabas na patungo sa mga lugar na nangangailangan ng mga pagkain. No? Mga luto na ito, mga pre-package na ito para kahit walang kuryente, walang gas, ay makakain itong mga ito. No? Kausap ko si Governor John Vic Remulla ng Cavite at ayon sa kanya ay sapat naman ang pagkain at ang resources, mga truck ng LGU, ng provincial government, kasama ng mga cities and the municipalities ng Cavite. Nandiyan naman ang buong puwersa ng PNP, nandiyan ang puwersa ng DSWD at the provincial level at nakatutok naman doon sa Cavite. Ganon din, kausap ko si Governor E.R. Ejercito ng Laguna. Yung sinabi niya, humuhupa na doon sa Maypinyan at sa iba pa, ang mataas ngayon ay yung sa San Pedro, Laguna. So, nagpadala naman tayo ng mga tulong doon at mga truck sa hanay ng PNP para makatulong doon. Based po dun sa pulong ninyo kanina sa Camp Aguinaldo, pwede niyo po ba kaming bigyan ng overview nitong pagkakasalanta po sa atin ng bagyo sa mga probinsya? Ilan po yung nabaha? Overall, parang scenario po. Well, Maki, hindi ko lang maalala lahat ng mga numero at detalye. No? Nakatutok kami rito ngayon sa pagliligas ng mga kababayan natin sa Marikina. Ang masasabi ko lang ay sa paghahanda ng mga LGUs, mga local chief executives, ay nakatutok naman sila. No? Nakapunta ng mga provincial, city, and municipal disaster risk reduction council. Yung PNP ay kasama nila dyan, kapartner nila dyan. Ang puwersa ng AFP, military, na nasa lugar nila, kasama din yan dyan. At dahil nga sa ating mga karanasan ng nakaraang mga taon, ay halos lahat ng mga LGUs ay handa, nakatutok, may mga pre-packaged foods
may mga evacuation centers, at ang national government ay naandyan para tumulong, no? Para dagdagan yung mga resources. I guess Makikita natin sa bilang ng mga tao na nasaktan ay bawas kung ikumpara sa nakaraang mga taon. Masasabi ko lang na resulta ito ng paghahanda ng mga LGUs at pati na rin ng national government, at lahat naman ay nakatutok dito. At Maki, sasamantalahin ko na lang itong pagkakataon na ito, magiging reporter ninyo para sa bilang ng mga nailikas na, ng mga pagkain sa kabuuan. No? Nandito, hinahatid sa inyo ng GMA7 si Secretary Dinky Soliman. Okay, Sec. Magandang hapon ho sa inyo lahat. Pinasa na kay... Hi, Secretary Dinky Soliman ng DSWD. Ano ma'am, kumusta po ang pamamahagi natin ng relief goods? Well, sa ngayon ho, may 10,000 food packs na ating dinideliver Pampanga, Bulacan at Bataan. Meron din ho tayong pagtulong sa Cavite at Laguna na 5,000 food packs at meron din po tayong tulong sa NCR na 5,000. Dagdag mo yan sa mga naibigay na tulong na ng lokal na pamahalaan. Katulad ngayon, ang lokal na pamahalaan ng Marikina kasama ng kanilang mga kongresista at mga tao ay may community kitchen at doon po dinadala ang pagkain dahil hindi pa nakakaluto ang mga tao sa ngayon. Kaya hot food ang dinadala. Ngayong hapon din ho, magdadala ng energy biscuit kami, ang DSWD at ipamimigay po yan sa mga evacuation centers. Ang monitoring ko kaninang umaga, pero palagay ko natagdagan na, meron tayong 119 evacuation centers in NCR, Region 1, 3, 4A, 4B. Sa tingin namin, dito ay nadagdagan kasi dito lang sa Marikina, dumagdag na ang evacuation centers sapagkat tumaas na po yung river, 19 meters na po ang babala at red alert na po. Hindi na po sila at lumilikas na po yung mga tao. Secretary, sapat na po ba yan? I meant yung mga ihahatid nyo po na tulong, lalo na po yung mga food packs. Kanina po nabanggit sa report ni Chino Gaston na sa Cavite po talagang pila-pila na dahil wala na pong mabilhan ng pagkain. Opo, sapat naman ho dahil meron ho kaming 40,000 food packs na dinidistribute at nagre-repack kami for 100,000. Meron ho tayong supply. Hindi po problema yung supply. Repacking lang ho talaga ang kailangan. At yan ho ay ating isinasagawa sa National Warehouse para na sa ganon ay tuloy-tuloy. Okay? So panibago po to, no, Secretary, dahil hindi pa naman po tapos yung pagtulong po natin dun sa mga nasalanta naman po ng Bagyong Labuyo. Yes. Tuloy-tuloy po yan. Ang Bagyong Labuyo at yung ating pong isinasagawang mga pagkilos ay Labuyo at sa Maring Habagat at meron din ho tayong mga IDP sa Mindanao. So, malawak-lawak ko pero kayang-kaya naman po ng ating pamahalaan. Okay, maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po, DSWD. Ay, sir, Secretary. Ito naman, ihahatid ko sa inyo, Maki, si Chairman Francis Tolentino, na kasama rin natin makakapagbigay ng update sa Kamaynilaan. Sandali lang. Okay. So, ganapon, Maki, magandang hapon sa inyo. Bye-bye. Ayan, Chairman Tolentino, sa ngayon po, kumusta na po yung mga kalsada sa Metro Manila? Marami pa rin po bang impassable? Yung ating problema kanina sa South Central Highway, Magallanes, passable na po yun. Yung sukat natin, hindi pa rin sa Parañaque. So, ang inaantabayanan natin ngayon, yung pagdating ng low tide na alas 4, siguro maibsan na rin yung ilang problema natin sa Kamaynilaan, Ross Boulevard, maging dito sa sa top dahil ito yung dulot lahat ng high tide kanina pa. So within siguro 33 minutes pa low tide na rin tayo. Sana hindi na rin umuhos yung malakas na ulan. Pero dito sa Marikina naka 8 floodgates na bukas sa Manggahan para yung tubig dito ay mabawasan, ma-divert sa Laguna de Bay.
Okay. Chairman Tolentino, kanina ho sinabi ng NDRRMC na 50 to 60% ang flooded po sa Metro Manila, sa kabuuan ng Metro Manila. Sa ngayon po ba, ganito pa rin yung sitwasyon? Ganun pa rin. Yun namang description na yan, hindi naman yun ibig sabihin totally covered with water with the same depth. Merong Iba-iba yung gutter dip sitwasyon. siguro, tapos nawala. Merong 1 foot nawala. So, yung description na yan siguro would generally state na ito yung inabot ng tubig. Okay. Ihahabol ko lang po, no, Chairman, meron po bang mga libreng sakay sa ngayon? Lalo na po doon sa... Meron po tayo kanina pa sa Espanya. Katulong natin ang Marina Police sa Sukat. Meron pa rin kasi pinangungunahan ni Mayor Olivares. Sa EDSA, tuloy pa rin yung ating libreng sakay. Pero ang sinasabi ko kanina, umaga pa, bagamat nilink natin yung number coding, sana yung mga light vehicles o subpackers natin, avoid muna yung mga perennially flooded areas dahil susceptible din po sila na ma-stone o mabasa yung computer box among others. Ayun, so lilinawin ko po, lifted po ang number coding ngayong Kanina po araw. alas 9 na lift natin yung number coding. Okay, hanggang Pero bukas hindi po natin yan. i-encourage yung mga subcompact dahil maraming mga areas tayo na not possible to light vehicles, baka lalo pong mabisirasya po sila o maapektuhan yung sasakyan nila. Yung mga pumping stations po natin, Chairman, kumusta naman po? Alin po yun? Yung mga pumping stations po. Medyo pumping station. So, working po natin. In fact, kanina po, pinaandar natin ng alas 4 ng umaga yung sa Balong Bato sa San Juan at nakatulong naman po. So, hintayin na lang natin kung ano pa itong magiging epekto ng ulan, lalong-lalo na maglo-low tide tayo ngayon. Baka maging positive po sa atin yan. Gaya po sa Nabotas, hindi masyadong binaha kanina dahil low tide naman po doon sa kanila. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Maraming salamat po, MMDA magandang hapon. Chairman Francis Tolentino.